Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Pagkatapos na pinugutan ng ulo ni Jin Janyang si Qiu Xiao, dinampot ito ni Xin Lang. May condolences sambit niya sabay abot sa messenger na ipinadala ni Qiu Tianwei. Sinabi ni Xin Lang na siguraduhin nitong makakarating kay Qiu Tianwei ang ulo ni Qiu Xiao sabay turo sa iba pa na nasa kanyang likod. Oh! Wag din daw pala nitong kalimutang sabihin kay Qiu Tianwei na hindi naging mapayapa ang naging katapusan ng kanyang minamahal na anak. Take care and safe travels, dagdag pa ni Xin Lang. Napasabi ang messenger sa kanyang isip na ngayon, ang digmaan ay hindi na maiiwasan. Count of Xuanwo, ang kanyang master daw ay magpapadala ng tens of thousands na mga troops dito sa island na ito sa lalong madaling panahon kaya haharapin na ng mga ito ang kanilang katapusan. Mula doon ay nagpasalamat si Xin Lang kay Jin Janyang, namumula naman itong tumugon na hindi siya raw ang dapat na magpasalamat. Mr. Xin salamat daw sa pagbibigay nito sa kanya ng pagkakataon na i-deal mismo ng personal ang scoundrel na yon. Jin Janyang tawag naman ni Jin Hui at napasabi sa kanyang isip na nagtataka raw siya kung ano ang ginagawa ng kanyang asawa na si Hong Xian ngayon sa bahay. Janyang tawag uli ni Jin Hui ngunit hindi siya napansin ni Jin Janyang sa halip nagpaalam lang ito kay Xin Lang na uuwi na siya, wala na raw siyang gagawin sa lugar na ito. Hay sambit naman ni Jin Hui sa kanyang isip, siya raw ang kapatid nito, bakit daw ba hindi siya nakikita nitong nakatayo rito? Nakakainis daw talaga pag may kasama kang gwapo ngunit agad siyang napatikip ng bibig nang biglang lumingon si Xin Lang sa direksyon niya. Makalipas ang ilang sandali, ay pumunta si Xin Lang at ang Count of Xuanwo sa minahan. Tens of thousands na mga tao sambit ni Xin Lang sa kanyang isip, kalahating taon ng pagtatrabaho sa pag-build ng isang sophisticated trap, at ngayon ay nag-pay off na ang lahat. Father sambit niya, ang Lunar New Year ay paparating na. Oo 3 araw na lang ang natitira tugon naman ni Count Jinzhou. Sa taong ito, mukhang hindi raw sila makaka-celebrate ng holiday bilang buong pamilya. Bakit hindi na lang daw muna umuwi si Xin Lang at magkaroon ng New Year's Feast kasama ang kanyang pamilya, si Mulan at Peipei. Ngunit sumagot lang si Xin Lang na hindi, dahil ang final phase ng massive trap project na ito ay i-wrap up pa nila. Hindi nila maaaring ibaba ang kanilang guard, walang room for error. Ang New Year na ito ay hindi magiging mapayapa para sa kanila at sa mga kalaban, ang digmaan ay imminent na. Indeed sagot naman ng Count, ang digmaan ay abot tanaw na. Lang ipaghihiganti daw nila ang honor ng kanyang ama, ang Jin family ay babangon muli. Sa courtyard ng Lujiang Prefecture, ay nilalamig ang babaeng ito dahil sa pagulan ng snow. Ito pala ay si Zhou Zhaoyan, ang trusted confidant at concubine ng Crown Prince. There's no way sambit niya, there's no way na makakapag-celebrate sila ng maayos sa New Year na ito. Talaga raw bang mayroong gold mines? Absolutely tugon naman ni Count Tanglun. Nakita raw ito mismo ni Qiu Xiao ng crystal clear, mayroong hindi mabilang na mga gold sands deep in the pit, mga freshly refined na mga gold bricks, at bawat piraso ay tumitimbang ng mahigit sa 100 pounds. Sa kasalukuyan, ang mga ginto na nasa inventory nila ay nasa 25 tonelada. Ngunit kadalasan hindi ganito ang anyo ng mga gold mines sambit naman ni Zhaoyan. Iniabot naman ni Count Tanglun ang sulat ni Qiu Xiao, pakiusap i-review niya raw ito. Note, ang sulat na ito ay copy ng sulat na ipinadala ni Qiu Xiao kay Qiu Tianwei. Idinagdag ni Count Tanglun na kadalasan hindi ka raw makakakita ng ganitong spot na mayroong napaka-vast na amount ng gold sand sa ore o kaya naman makakahanap ng ganito karaming mga gold nuggets maliban na lang kung ito ay isang ancient gold vein, dugtong naman ni Zhaoyan, so ano raw ba ang plano? Sinabi ni Count Tanglun na ipino-propose niya raw na bumuo sila ng coalition kay Qiu Tianwei upang i-seize ang Wangya Island. Ang Highness ay walang kapagurang nagtatrabaho para sa bansa, at ina-admire niya raw ito ng husto. Kapag na-seize nila ang Wangya Island, nakahanda siyang mag-offer ng 25% na annual tribute mula sa mga ginto na makukuha sa Wangya Island taon-taon. Ngunit hindi ba't iyon ay territory ng Yu State, o sisa naman ni Zhaoyan? Kaya ang makipagtulungan sila sa mga pirata, hindi raw ba't iyon ay blow sa kanilang dignidad?
Tama ka tungkol doon, tugon naman ni Count Tanglun, ngunit once na makuha na raw nila ang Wangya Island at ma-wipe out ang Jin family, iiwan nila si Mokong bilang last survivor. Ipapa-ascend nila ito sa trono bilang bagong Count of Xuanwo, at i-arrange nila sa isang marriage. Ha, sambit naman ni Zhao Yan, so binabalak pala nitong ipakasal ang kanyang anak na babae kay Jin Mukong at ang anak nitong lalaki kay Qiu Yao. Sa ganoong paraan magiging puppet si Jin Mukong at ang kontrol sa buong Xuanwo Court ay babagsak sa kanilang dalawa ni Qiu Tianwei, tama daw ba? Sumagot si Count Tanglun na siya raw ay mananatiling loyal sa Highness at ganoon din si Qiu Tianwei. Hawak ng third prince ang Marquis of Jianxi at Count Wuan na tinatrato sila ng may disdain, hindi niya raw matagalan ang mga yon. Ilang mga troops ang binabalak mong i-commit, tanong naman ni Zhao Yan. Sumagot si Count Tanglun na ang joint forces ng kanilang dalawang family ay tinatayang aabot sa 30,000, halos 10 beses na mas malakas kumpara sa puwersa ng Jin family. Napangisi naman si Zhao Yan nang marinig ito at nagsabing pag nagtagumpay ito, magdala daw sila ng 15 tonelada ng ginto sa Crown Prince. Ha, sambit naman ni Count Tanglun sa kanyang isip. Ngunit ang kasalukuyang inventory daw ng mga ginto na nasa Wangya Island ay nasa 25 tonelada lang. Of course saad niya at idinagdag ni Zhao Yan na wag din nilang kalimutan ang request ng Crown Prince patungkol kay Jin Mulan. Siguraduhin nilang madi-disable nila ang martial arts prowess nito, sever ang mga tendons nito sa mga paa at kamay, at i-reattach. Hanggat makagalaw lang ito at makalikha ng tunog, ayos na yon. Understood, sagot naman ni Count Tanglun at idinagdag ni Zhao Yan na once na nagawa na ang decision, kumilos na sila agad, the sooner the better. Oo, sagot naman ni Count Tanglun, pagkatapos niyang makipag-meet kay Qiu Tianwei, uuwi siya agad, iipunan ang kanyang mga troops, at maghahanda para sa digmaan. Umalis na si Count Tanglun, at inutusan ni Zhao Yan ang eunuch na ipadala nito ang kanyang invitation sa Xuanwo Court, at isummon nito si Jin Mulan upang makipag-meet sa kanya. Understood, sagot naman ng eunuch. Jin Mulan, sambit ni Zhao Yan sa kanyang isip, ang kapalaran ay nagbabago, hindi raw ba't ito ay napakaganda, minsan na raw silang nagkasama sa training sa ilalim ng gabay ni Zongchuk, ngunit ang kanyang family ay humarap sa isang drastic change. Siya ay nahulog mula sa grace, habang ito ay nanatili sa itaas. Ngunit ngayon, ang family nito ay nahaharap na sa obliteration, habang siya ay aangat muli at sa ngayon ay mayroon pa siyang kapangyarihan na diktahan kung ano ang magiging kapalaran nito. Ang kapalaran ay mayroong kakaibang paraan, hindi raw ba? Sa Notchao City naman, ay napasabi si Qiu Tianwei sa kanyang isip na siya raw ay ruler ng isang city pati na ilang dosenang mga islands at tens of thousands na mga troops, kung kaya, ano naman ang halaga ng hamak lang na marquee position para sa kanya. Siya ay nagsisik ng power, gusto niyang i-establish ang legacy ng Qiu family para sa daan-daang taon na darating at ngayon, sa wakas dumating na ang kanyang opportunity. Hindi raw ba't ang pag-angat ng Jin Kingdom ay nakaasa lang sa isang ancient golden vein, ngayon ang Great Jin Kingdom ay nakatayo bilang pinakamalakas sa ilalim ng Great Yan Empire na nagsusurpass sa ilang mga nations. At nung ang Great Gan Kingdom ay nahati sa apat, ang 1/4 ng buong kayamanan ay napunta sa Great Jin Kingdom. Ang iba ay bumagsak, at ang iba ay umangat. Kaya bakit hindi, bakit naman daw hindi maaaring siya naman ang umangat sa pagkakataong ito? Ang New Year ay paparating na, si-celebrate niya muna ang magandang taon na ito at pagkatapos ay iipunin niya ang kanyang army upang magdulot ng kaguluhan. Sa castle naman ni Qiu Yao, ay tinanong ni Xu Chenchen si Qiu Yao kung sigurado daw ba talaga itong ayaw na nitong basahan niya ito ng Monkey King. No more, sagot naman ni Qiu Yao, ang librong yon ay isinulat ng taong yon, ayaw niya na raw itong marinig. Maririnig ang sunod-sunod na mga bell, na siya namang pumukaw sa atensyon ng tatlo. Sa daungan naman ay napatanong ang isang pirata kung ano ang nangyayari, bakit napaka-urgent daw ng tunog ng bell na ito. Tingnan mo, yung barko na nanggaling sa Wangya Island ay nandito na, sigaw naman ng isa. Teka lang, ano ito? Teka lang, hindi raw ba't ito ay ulo ni Master Xiao? At lumipat ang eksena sa castle ni Qiu Tianwei kung saan ini-report ng kanyang confidant na mayroong bad news. Anong nangyari, tanong ni Qiu Tianwei,
At sumagot ang confidant na pinatay ni Shin Lang si Master Xiao pati na ang mahigit sa 2,000 nilang mga pirata, at ipinadala ni Shin Lang ang lahat ng mga ulo nila rito na siya namang ikinagulantang ni Qiu Tianwei. Hindi ito maaaring maging posible, kahit na mabaliw pa si Shin Lang, malabo raw na maging ang Count of Xuanwo ay mabaliw din. Lumipat ang eksena sa daungan, kung saan naglalakad si Qiu Tianwei patungo sa mga casualty ni Shin Lang at makikitang nanginginig ang kanyang kamay habang ini-extend niya ito papalapit sa pugot na ulo ng kanyang anak. Note: si Qiu Tianwei ay na-injured sa nangyaring digmaan 20 taon na ang nakararaan at mula noon ay nawalan na ito ng kakayahan na magkaroon ng anak, kaya ang tanging naging anak lang nito ay si Qiu Xiao, ang bukod tanging tagapagmana ng Qiu family ngunit ngayon, ito ay patay na. Nagsalita ang messenger, si Shin Lang daw ay nagpaabot ng kanyang condolences, sinabi rin nito na hindi mapayapa ang naging kamatayan ni Master Xiao. Napapikit si Qiu Tianwei, nang inag sa galit, Shin Lang magbabayad ito. Agad siyang nagbigay ng command na ipunan ang lahat ng kanilang puwersa, mga barko at mga allies, maghanda para sa digmaan. Ubos boses na isinigaw ni Qiu Tianwei na i-eradicate nila ang lahat ng mga taong nandoon sa Wangya Island, gusto niya rong burahin nila ang existence ng buong Jin family. Sa Xuanwo Court naman, ay ipinaabot na ng eunuch ang mensahe at invitation letter ni Zhao Yan. Note: si Zhao Yan ay ang anak na babae ng Count of Anteng. Ang Count of Anteng ay active noon sa court, naging general, ngunit ang posisyong ito ngayon ay hawak na ni Zulin. Ilang taon na ang nakararaan, ang Zhou family ay bumagsak sa loob lang ng isang gabi. Si General Zhou Guangbo ay nag-commit ng suicide, at ang Zhou family ay hinuberen ng title at mga lupain. Ang mga descendants ng Zhou family ay ikinulong, at hindi na binigyan ng karapatang magkaroon ng posisyon sa mga offices ng new government faction. Ang enigmatic turn of events na ito ay ang siyang nag-led kay Zhao Yan na bumagsak mula sa nobility, at ito ay nagpatuloy hanggang sa 3 years ago, siya ay nag-reappear directly sa side ng Crown Prince bilang concubine nito. At hindi lang yun, mukhang kapag na-lift na ang ban na ipinataw sa Zhou family, though hindi nila mare-regain ang kanilang titles, ang dalawang descendants ng Zhou family ay matagumpay nang nakapasa sa imperial examinations. Ang downfall ng Zhou family ay tunay na involved sa Great Yan Empire, ngunit kung ano ang tunay na nangyari, ang Count of Xuanwo ay walang kaalam-alam. Patawad ngunit wala akong time to go ni Mulan sa eunuch at napasabi sa kanyang isip na nung silang dalawa ni Zhao Yan ay nag-aaral sa ilalim ng kanilang master, nilo-lockdown nito ang Jin family, napakayabang, ngunit nagpapanggap na sweet. Ang eunuch na ito ay tiyak na confidant ni Zhao Yan, nagtatrabaho para sa Crown Prince, at sanay na sanay sa pag-lockdown sa iba. Sinabi ng eunuch na ang isang ordinary magistrate ay pinapangarap na makatanggap ng invitation mula sa ladyship ngunit tumalikod lang si Mulan at nag-utos na samahan palabas ang kanilang guest. Sinabi ni Xiang Bing na ang ladyship ay mayroon pang military affairs na kailangang daluhan, at napangisi naman ang eunuch. How rare indeed sambit niya. Sadyang napakaagdaw na ang hamak lang na Jin Mulan na ito ay nang ahas na tanggihan ang isang invitation na nanggaling sa isang taong related sa Highness, ni nagtangka pa raw itong palayasin siya. Haha, what a world, sambit niya sabay talikod, ang Jin family daw ay nasa edge na ng pag-collapse. Ngunit tinuyalang ito ni Xiang Bing, ang mga ito raw ang malapit ng harapin ang kanilang katapusan. Dumating na ang New Year, at ang mga nasa Wangya Island ay nag-celebrate. Sinabi ni Shin Lang kay Shin Shisan na narinig niya raw na isinet ito ng kanyang ina sa isang babae, ano raw ba ang nangyari doon? Sumagot naman si Shin Shisan na hindi naman daw iyon pangit ngunit hindi niya ito gusto, ang lips raw nito ay napakanipis. Oh, at bakit naman, tanong ni Shin Lang? Sinabi ni Shin Shisan na mayroon daw siyang master, pinatingnan niya doon ang mukha ng babaeng yon, at sinabi nitong iyon ay mean-spirited. Well, saad naman ni Shin Lang, ang pagiging mean ay hindi naman necessarily na bad thing. Ang iba ay mean sa ibang tao ngunit good sa kanilang pamilya. Ganun pa man, well, mayroon daw itong point. Sige, sasabihan niya na lang daw ang kanyang ina na hanapan ito ng babaeng mayroong medyo makapal na labi. Ayon sa reading,
ang babaeng mayroong makapal na labi, patuloy itong inelaborate ni Xinlang, at makikita ang reaksyon ni Shin Shisan. Alright, sambit niya at napatanong sa kanyang isip kung bakit daw ba palagi na lang umaabot sa walang silbing mga topic ang taong ito. Idinagdag ni Xinlang na tandaan nito, kahit na gaano pa kaganda ang isang babae, wag na wag itong luluhod sa harap nito. Tingnan daw nito si Jinhui, hindi niya raw ito matagalan, ni hindi raw ito umaastang parang tunay na lalaki sa harap ng kanyang asawa. Narinig naman itong lahat ni Jinhui na nagtatago sa likod ng pinto, ang pagsalitaan daw siya ni Mr. Shin ay isang bagay, ngunit ang sabihin nito ang mga bagay na ito kahit na alam nitong maririnig niya ito, malamang napakalaki raw ng grudge nito sa kanya. Maghihintay na lang daw muna siya saglit bago siya makipag-toast kay Mr. Shin, magpapanggap na lang na wala siyang narinig, at magtatago na lang muna rito. Idinagdag ni Xinlang na ngunit kung makahanap daw ito ng asawa na gaya ng kanyang asawa na si Mulan, ayos lang naman dong lumuhad. Ngunit syempre, hindi raw ito makakahanap ng babaeng tulad ni Mulan. Right saad naman ni Shin Shisan at napasabi sa kanyang isip na ang taong ito raw ay matalino, ngunit ito rin ay intolerable. Mr. Shin, toast para sa'yo, sigaw naman ni Jinhui sabay pasok. Jinhui, hindi mo ba narinig ang pinagsasasabi ko laban sa'yo? Tanong ni Xinlang, ngunit sumagot lang si Jinhui na paano naman daw magiging posible na magsasalita ito ng masama laban sa kanya, bawat katagaraw na banibitawan nito ay nagbibigay ng leksyon sa kanyang buhay. Ang concern at care nito para sa kanya, ang siyang nag-aalaw upang makapagsalita ito ng prangka laban sa kanya. At talaga palang narinig mo, sambit ni Xinlang na siya namang nagpabulwak kay Jinhui. Absolutely not, sigaw nito, ngunit naglabas lang ng mga item si Xinlang at nagsabing pakiusap ibigay ito ni Jinhui sa kanyang asawa. Na siya namang ikinagulat ni Jinhui, ang mga ito raw ay mga items na tanging ang mga lady shop lang ng Xuanwo Court ang allowed na makagamit. Walang halaga ng pera ang maaaring makabili sa mga items na ito, kaya tiyak na magiging thrilled daw si Hong Xian kapag ibinigay niya ito doon. Ang mga items pala na nasa box ay isang bote ng pabango, isang bareta ng sabon, at isang bote ng Rose Essential Oil Shampoo. Mr. Shin, talagang napakabait mo sakin, paiyak na saad ni Jinhui, ngunit sumagot lang ni Xinlang na tingnan daw nito ang sarili niya, ang mga lalaki raw na takot sa kanilang asawa ay walang kinabukasan. Ang asawa niya rong si Mulan ay hindi nagtatangka na i-disobey siya, hindi raw siya nagpapasindak sa martial arts skills nito. At kapag pinapagalitan niya ito, hindi ito nagtatangkang mag-fight back. Because ang pag-ibig daw ay may halong kaunting violence. Ngunit ang lahat pala ng ito ay narinig ni Mulan, oo talaga rong ang pag-ibig ay may halong kaunting violence na siya namang ikinagulantang ni Xinlang. Agad na sumibat ang dalawa, at isinarado ang pinto. Agad namang nagbago ang attitude ni Xinlang, honey, na miss niya raw ito ng husto, 148 na oras na raw silang hindi nagkikita. Honey, alam niya rong medyo mali ang sinabi niya, kung gusto nitong saktan siya, sige gawin lang daw nito, ipinapangako niya rong hindi siya iimak. Ha, sambit naman ni Mulan sa kanyang isip, napakalakas daw ng loob ng taong ito dahil alam nitong hindi niya maaaring gawin yon. Pamatong si Mulan, inilapit ang kanyang mukha kay Xinlang, inamoy, honey, na miss niya raw ito ng husto. Ang estate ay hindi naging peaceful lately, mayroong mga na mga bandits na nag-e-sneak out, kaya ang duties niya raw ay napaka-preseng. Ngunit na miss niya raw ito ng husto, at since New Year's Eve ngayon, hindi niya raw mapigilan ang sarili niyang tumakbo papunta rito. Mayroon lang daw siyang 1 oras dito bago siya umalis, at agad na naghalikan ang dalawa. Nagpalitan sila ng mga matatamis na salita, at makalipas ang 1 oras, dali-daling umalis si Mulan upang umuwi at just like that, ang New Year's Eve ay nagtapos na. Makalipas ang 3 araw, ay lumipat ang eksena sa Nachao City. Sa loob ng castle ni Qiu Tianwei ay lumuhad si Qiu Hao at nagsabing nakahanda na siyang mag-lead ng charge. Ipinapangako niya raw na pagpipire-piresuhin niya si Xinlang, at ipaghihiganti ang kamatayan ni Master Xiao. Ngunit nagtanong lang si Qiu Tianwei kung ano ang ginagawa nito rito, ang paglusob sa Wangya Island ay hindi nito trabaho.
Ang Jinshan Island ay napakahalaga dahil sa mga iron na nakapaloob dito, priority nila na ma-secure ito. Kaya bilang general, paano daw nito nagawang i-abandon ang kanyang post? Ngunit sumagot lang ito na ang mamiss niya ang vengeance para kay Master Xiao ay pagsisisihan niya ng buong buhay. Ganun pa man sumigaw lang si Qiu Tianwei na bumalik ito doon sa Jinshan Island. Father sambit ni Qiu Hao, tumalikod si Qiu Tianwei, understood pa iyak na sambit naman ni Qiu Hao. Mula doon ay bumalik na si Qiu Hao sa Jinshan Island, at ngayon ay nag-uusap sila ni Zhang Chunhua sa loob ng secret military bunker. General sambit ni Chunhua, ang opportunities daw ay dumarating at nawawala lang in a flash. Hindi sila maaaring mag-hesitate, kung hindi papayag ang Notchao City Lord ngunit pinutol ito ni Qiu Hao at nagsabing ang isang maling galaw ay maaaring magdulot ng annihilation. Ang kanyang ama ay explicit, kailangan niyang i-guard ang Jinshan Island. Common knowledge na raw na ang pangunahing puwersa ng Jin family ngayon ay nasa Wangya Island, yet kiniklaim nito na ang target ni Shin lang ay ang Notchao City, paano naman daw siya maniniwala doon? Well, nasabi ko na ang lahat saad ni Chunhua, magtagumpay ito at ito ay magiging Marquis of Notchao sa hinaharap. Ito raw ay hindi lamang isang pangako na nagmula sa kanyang ama, kundi pati na rin kay Governor Zurong. Maaari daw nitong piliing maniwala later, kapag ka naging malinaw na ang sitwasyon. Ngunit, ang maging handa ay hindi isang pagkakamali. Makalipas ang 10 araw, sa isang coastal house 60 milya ang layo mula sa north ng Xuanwu Court, ay may idinidiscuss si Prefect Zhang. Ang battlefield ay nahahati sa dalawa, ito ay sa Wangya Island at Notchao City. Ang Wangya Island daw ay isa lamang landzi ni Shin lang, isang trap. Ito ay naglalaro ng game of deception. Aatakehin nito ang isang lugar ngunit ang tunay na pakay nito ay ang Notchao City. Nagulat naman ang mga sundalo nang marinig ito, at idinagdag ni Prefect Zhang na ang Jin family ay ipapadala ang kanilang elite warriors sa Notchao City, habang si Qiu Tianwei naman ay magla-launch ng full attack sa Wangya Island. Habang ang defense ng Notchao City ay hindi lalagpas sa 3,000 mga sundalo sa pangunguna ni Qiu Yao, ang fierce showdown sa pagitan ni Shin Lang at Qiu Yao ay inevitable. Yet, ang fortress ng Notchao City ay unbreakable, impervious kahit nasa 10,000 mga kalaban. Plus ang kagitingan pa ni Qiu Yao ay unmatched, walang makakatalo sa kanya. Ganun pa man, kumbinsido siyang nahanap na ni Shin Lang ang kahinaan nito, at ito ay naghahanda na para sa isang killing blow. Once na masiz na ng Jin family ang Notchao City, ito ay magiging katapusan na ng new policy ng Nujiang Prefecture. Na nangangahulugang makaka-rest easy na ang Jin family, hindi lang nakasurvive sa crisis, kundi mas lalo pang uusbong. Ang tumaob na pugad ay walang iiwang hindi basag na itlog, at ganoon din ang kanilang kapalaran. Ngunit, ito rin daw ay isang unparalleled na opportunity. Ang sasamba ay minamatyagan ang mga kuliglig, unaware na nasa likod ang Oriol. Command accepted sigaw ng mga sundalo, good to go naman ni Prefect Zhang at nagsabing ang mga elite troops ay kailangang mag-blend in, tumungo muna sa Jinshan Island at mag-disguise bilang mga pirata, at pagkatapos ay tumungo doon sa Notchao City. Sabay-sabay nilang buburahin ang Jin at Qiu family, secure ang kapayapaan sa Eastern Seas, at kukunin ang Lejo Island para sa Majesty. Kapag ganoon ang nangyari, ang pag-ascend nila bilang general ay abot tanaw na. Ang araw upang umukit ng marka ay ngayon na, at inulit ito ng mga sundalo ng sabay-sabay. Sabay-sabay nilang ininom ang kung anong bagay na nasa baso, nagbigay ng command si Prefect Zhang sabay hampas ng baso sa sahig, at inihampas din ng mga sundalo ang kanilang mga baso. Ilang sandali pa ay lumabas na sila, hamanay ng pahalang, at humarap sa kanilang hukbo. Sumigaw si Prefect Zhang na sumakay ng bapur, aalis na sila. Makalipas ang 4 na oras, 20 barko na naglalaman ng 6,000 mga elite na sundalo ang naglayag patungo sa Jinshan Island sa pangunguna ni Prefect Zhang. Ang balak nila ay tumungo sa Jinshan Island, mag-disguise bilang puwersa ni Qiu Hao, at mula doon ay dederecho sila sa Notchao City. Tumangala si Prefect Zhang, sinalo ang butil ng snow, tinitigan, at ganoon din ang ginawa ni Shin Lang.
Sinabi ni Jinhui na ang iwanan nila ang Count of Xuanwo sa Wangya Island na mayroon lang 2,000 hukbo, magiging ayos lang daw ba talaga sila kung sasalakay ang 30,000 hukbo ni Qiu Tianwei. Sumagot naman si Xinlang na ang umiwas sa direct confrontation ang magpapaligtas sa kanila. Sa sandaling ito, si Xinlang ay lulan ng isang nondescript merchant vessel na ang ruta ay patungong Nochao City. Nauna nang ipinadala ng pasekreto ni Xinlang ang 2,000 pinakamahuhusay na mga sundalo ng Jin family upang mag-infiltrate sa Nochao, habang si Count Jinzhou ay nagpaiwan sa fortified defense ng Wangya Island. Mr. Jin saad ni Jin Xiying, ang fortress daw ng Nochao City ay virtually impenetrable at ang prowess ni Qiu Yao pagdating sa battle ay unrivaled. Kaya kahit na 10,000 pa ang puwersa nila, ang pag-breach sa Nochao City ay imposible. Biglang sumabat si Dr. An Zaishi nandito na raw pinaalis ni Xinlang ang dalawa, at agad namang sumunod ang mga ito. May lumapit na barko, at ilang sandali pa ay binati si Xinlang ng isang matanda. Ang taong ito ay walang iba kundi si An Jietian, ang elder brother ni Dr. An Zaishi, ang alchemist ni Qiu Tianwei. Ang An family ay loyal servant ng Jin family across generations at ang ama ni An Jietian ay namatay sa nangyaring conflict 20 taon na ang nakararaan. Nagtanong si Xinlang kung nakumpirma na ba nito kung sino ang mastermind sa likod ng paglason kay Qiu Yao sa pamamagitan ng sea salt. Indeed, sagot naman ni An Jietian, ang insight daw ni Xinlang ay napaka-profound, talagang ang taong pinaghihinalaan daw nito ang gumawa. Furthermore, inihanda niya na raw ang ni-request nito, sa kabila ng kanyang decade-long na pag-undercover, hindi niya raw maituturing na siya ay confidant ni Qiu Tianwei, duda raw siya sa kanyang significance sa paparating na digmaan. Ngunit sumagot lang si Xinlang na kung nagawa nito ang kanyang task, ang role nito sa digmaang ito ay napakahalaga. Tama, sagot naman ni An Jietian at nagpaalam. Sa coastal domain naman ng Count of Jinhai, ay sumigaw si Count Tanglun na magpalit ng flag. Ang open warfare sa pagitan ng mga nobility ay magdudulot ng imperial scrutiny yet, ang watawat na iwinawagayway ngayon ng libo-libong sundalo ng Tang family ay ang pirate ensign ng Qiu family. Nagbigay ng speech si Count Tanglun, ang 4,000 sundalo ngayon ng Jin family na magde-defend sa Wangya Island, ang mga ito raw ay walang binatbat sa kanilang 30,000 pinagsamang puwersa. Ang pag-capture sa Wangya Island ay makapagbibigay sa kanila ng access sa napakayaman na ancient gold reserves, ang battle daw na ito ay maipapanalo nila ng effortless. Ang kayamanan na beyond sa kanilang imagination ay naghihintay na sa kanila. Pagkatapos ng kanilang victory, bawat sundalo ay makakatanggap ng 20 gold coins bilang reward at additionally sa bawat kalaban na mapapatay nila, makakatanggap sila ng 15 gold coins. Kahit sinong may kinalaman sa Jin family, maging warrior man o civilian, ay valid target para sa reward na ito. Na siya namang nagbigay ng matinding motivation sa mga sundalo at sumigaw na patayin sila, ubusin ang Jin family, walang kaluluwang itetira. Xinlang, Jinzhou, sambit naman ni Count Tanglun sa kanyang isip, ang katapusan daw ng mga ito ay malapit na, sisiguruhin ng Tang family ang kanilang pagkaubos.